Ayun, what's up? Magandang araw sa inyong lahat. At ito, isang topic na naman po ang pag-uusapan natin mula kay John Reps. Ito, interview ata to mula kay Harry Roque. Ang sabi dito ay hindi na daw tutulong ang Amerika sa Pilipinas sakaling magkagyera. Okay, panoorin natin. I want to be clear. I want to be very clear. The United States Defense Agreement with the Philippines is ironclad. Yan ang pangako ng Amerika na ipagtatanggol nito ang Pilipinas laban sa sinumang bansang umatake sa atin. Pero sa isang interview kay Harry Roque, sinabi nitong malabong ipagtanggol ng Amerika ang Pilipinas. Matapos kumanta ng dating tagapagsalita ni Duterte na si Attorney Harry Roque, hindi ganyan mga kabayan. Ang ibig ko pong sabihin ay pagkanta o pag-amin nito kaugnay sa kasunduan ni Duterte at Xi Jinping sa West Philippine Sea. Sinabi ni Roque na malabong sumaklolo ang Amerika sa Pilipinas sakaling magkabakbakan ang China at Pilipinas dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa West Philippine Sea. Talagang kumpirmado yung aking teorya na nais talaga na painitin ang kontrobersya sa panig ng dalawang bansa para nga po makatakbo na tayo sa Amerika at i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Ang tanong nga sa kasaysayan natin. Ayun, narinig nyo naman, no? Ito mula kay Harry Roque, no? Sabi niya dito, parang ang sa tingin niya ay pinapainit lang daw ng ating gobyerno ngayon ng issue dito sa West Philippine Sea para maipa-implement o mapatupad na itong, para mapilitan ba silang ipatupad itong Mutual Defense Treaty. Ayun. Sasaklolo ba mga Amerikano? Ngayon nga, ang tanong ko sa inyo, nasaan ang mga Amerikano ngayon? Nasaan yung ironclad guarantee nila? Rest baka nila tayo, no? So, ang akin lang, talagang dapat yung mga sa tingin na, yung mga naniniwala na rest baka mga... Ayun. Ngayon, hinahanap niya itong tulong ngayon ng Amerika. Kung napanood natin itong mga nakarang mga balita, no, nagkaroon ng mga gitgitan doon sa kumbaga merong yung pambobomba ng water cannon ng China. Ayun, ang dating dito sa kanya walang ginagawa yung Amerika, no. Kumbaga parang hindi niya makita yung sinasabing tulong. Kahit man lang dito parang kausapin man lang itong malaking bansa na to na itong China. Kumbaga parang oy, wag niyo naman ganyanin yung kaibigan namin, yung parang ganun. Amerikano, unang-una, hindi ganun kadali ang mga Amerikano para sumaklolo sa atin. Kinakailangan dumaan yan sa kongreso nila kung sila ay makikipagdigmaan. Pangalawa, siyempre, aatupagin nila yung pang-national na interest na nila, no? At ang katotohanan, pinakamalaking trading partner at pinakamalaking pinagkakautangan nila ng China. At kung magkakaroon ng gera sa panig ng Amerika at ng China, napakalaki ng mawawala sa isa't isa kasi lahat yung mga assets na nasa kanilang mga teritoryo, mafi-freeze yan lahat, no? As a consequence of warfare. So sa akin po, hindi ako naniniwala na sasaklolo ang Amerika sa atin. Samantala, ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa sandatahan ng Pilipinas ang pagpapalakas ng maritime security at maritime domain awareness. Binigyang diin niya sa Executive Order 57 na mahalaga ito para matugunan ang mga issue sa pambansang seguridad, soberanya, karapatan at maritime jurisdiction. Ayon sa Pangulo, patuloy na nahaharap ang bansa sa mga seryosong hamon na nagdudulot ng banta sa territorial integrity at kapayapaan ng mga Pilipino sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno sa pagtatuguyod ng katatagan at seguridad sa maritime domain.
Samantala naglabas naman ng mga video ang China tungkol sa kanilang mga military exercise sa South China Sea at isang pagpapakita na handa umano silang makipagdigmaan.今天的训练场就是未来的海战场，我们只有涉难敌情险情，才能练就能打仗、打胜仗的过硬。 Ayun, balikan lang natin yung sinabi dito ni Harry Roque, no? Ito dito banda. Talagang kumpirmado yung aking teorya na nais talaga na painitin ang kontrobersya sa panig ng dalawang bansa para nga po makatakbo na tayo sa Amerika at i-invoke natin ang Mutual Defense Treaty. Ang tanong nga, sa kasaysayan natin, sasaklolo ba mga Amerikano? Ngayon nga, ang tanong ko sa inyo, nasa ang mga Amerikano ngayon? Nasaan yung ironclad guarantee nila? Rest baka nila tayo, no? So, ang akin lang, talagang dapat yung mga sa tingin na, yung mga naniniwala na rest baka mga Amerikano, unang-una, hindi ganun kadali ang mga Amerikano para sumaklolo sa atin. Kinakailangan dumaan yan sa kongreso nila kung sila ay makikipagdigmaan. Pangalawa, siyempre, aatupagin nila yung pang-national na interest na nila, no? At ang katotohanan, pinakamalaking trading partner at pinakamalaking pinagkakautangan nila. At kung magkakaroon ng Ayun, parang ang sinasabi dito ni Harry Roque, no? Dalawang bagay yung tinitingnan niya. Ang una, itong bago maipatupad itong Mutual Defense Treaty, kailangan daw muna na magpa-approve nitong Amerika sa kongreso nila, no? Kumbaga parang dadaan muna to sa maraming proseso. Siguro kung matuloy itong naman sana itong gera, tapos habang binobomba na tayo dito, nilalakad pa lang yung, kumbaga parang pinoprocess pa lang itong Mutual Defense Treaty bago ma-approvean, no? Siguro sabog-sabog na tong bansa natin bago sila tumulong. Parang ganun ang sinasabi niya. Pangalawa, itong sa kalakalan ng dalawang bansang to. Kumbaga parang isa to, yung China isa to sa malaking trading partner ng Amerika. Kumbaga parang maapektuhan itong kalakalan nilang dalawa. At sinasabi pa niya dito na may utang ba itong Amerika dito sa China, kaya malabo daw talaga na tumulong itong Amerika dito sa Pilipinas, no? Ayun ang itong sinasabi niya dito, kung papakinggan niyo maigi. At ayun, kayo nang bahala kung meron pa kayong mga opinion at komento dito sa sinasabi ni Harry Roque, no? Comment nyo lang sa baba. Ayan pag-usapan natin yan. At siguro hanggang dito na lang itong video na to, no? At yun, maraming salamat dito kay John Reps at sa inyong lahat. Peace!